Today, ang topic ko ay ang inyong paboritong topic. Ito, lagi ninyo itong hinihiling sa akin, lagi ninyo itong nire-request. Pabalik-balik, sabi nyo kung pwede lahat ng linggoy ito. Ito po ang title, Holiness is not an option. Abay, di gustong-gusto nyo ito. Amen. Kumusta kayo? Makikisabi nga yung kahuli-hulihan na mas malakas. 1, 2, 3, go. Kita mo na. Oh. Sige, let's start. Holiness is not an option. Iba ang katuwiran sa kabanalan. Alam mo bang pwedeng sabihin, ako'y matuwid pero hindi naman namumuhay sa kabanalan? So magkaiba siya. Ating i-differentiate. Ang katuwiran o righteousness ay ang katatayuan sa Diyos. Matuwid, righteous, dahil may tamang katatayuan. Ibig sabihin, hindi nagalit ang Diyos. Bayad ng kasalanan, tama ang katatayuan. Ito'y bigay lang ng Diyos, ito'y biyaya. Wala ka pang ginagawang anuman na mabuting gawa, biniyayaan ka na ng katuwiran. Ibinigay ito sa sinumang nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Jesus bilang Lord, God, and Savior. John 1:12. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Yan. Lahat ng nanampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Matuwid. May relasyon, dati wala. Matuwid, hindi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa kabutihan ni Kristo. Si Kristo na ipinanganak na walang kasalanan, nabuhay nang hindi nagkakasala. Siya lang ang nakagawa noon, At namatay sa cross upang bayaran ang kasalanan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Matuwid dahil si Kristo ang nabubuhay sa sino mang tumanggap sa Kanya. So, yung katuwiran ni Jesus, na siya'y pinanganak na walang kasalanan, nabuhay nang hindi nagkakasala, ay tinanggap ng sino mang tumanggap kay Jesus. Kaya naman, siya'y matuwid dahil si Kristo ay nabubuhay sa Kanya. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi naman ay di kay si Kristo lang. Yun nga Pero ikaw ay napako sa krus kasama ni Kristo nung ikay nanampalataya. Kaya ikay na kay Kristo. Kaya ang iyong katuwiran ay si Kristo. Kasi napako ka kasama ni Kristo. Kailan mo nangyari yon? Nung tinanggap mo si Kristo. Kasi yung ginawa ni Kristo ay para sa'yo. Nag-substitute siya sa'yo nung siya'y pinako sa krus. Ba't siya pinako? Binayaran ng kasalanan mo. Ba't siya pinako? Ibinigay ang katuwiran niya sa iyo. Na kahit ikaw ay pasemplang-semplang, hindi doon tumitingin ng Diyos, kundi sa buhay ni Jesus na pinamuhay niya nang hindi nagkakasala. Wow! Matuwid dahil Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay. Yun. Kundi si Kristong nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Yun pala yun. Para mangyari na ikaw ay napako sa krus kasama ni Kristo, ikay nabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, kay Jesus, na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang ganda ng Galatians 2:20. Kung ako sa iyo, lagi ko itong babasahin. Ikaw ay matuwid dahil si Kristo ang katuwiran mo. Ang matuwid ay nakakaharap sa Diyos hindi dahil siya'y hindi nagkakasala, kundi dahil siya'y na kay Kristo. Yun ang katuwiran. Para maunawaan mo, wala ka pang ginagawa ditong anuman, Ikay naging matuwid kasi bigay lang yan. At ito ang tanging katuwirang tinatanggap ng Diyos. The rest, kung ano mang lakas ng loob mong ihaharap sa Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos yun.
Ay, ako ho ang pinaka-nagsakripisyo sa lahat dito. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Ang tanging katuwiran tatanggapin ng Diyos ay, nasa iyo ba si Kristo? Na siyang hindi nagkasala at pinanganak ng walang kasalanan? Dahil yun lang ang katuwirang tatanggapin ko. Ikaw ay matuwid kung ikay na kay Kristo. Now, 2 Corinthians 5:21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yun. Napakaliwanag. Ikaw ay matuwid dahil ang katuwiran mo ay si Kristo. Ang tanging katuwiran or righteousness na tanggap sa langit. Now, so may idea na kayo tungkol sa katuwiran. Ano? Wala pa kayong ginagawa, matuwid na kayo. Tinanggap mo lang ang Panginoong Jesus, nagsisi ka sa kasalanan mo. Tinanggap mo si Jesus na yung Diyos Panginoon at tagapagligtas. Nakakaharap ka na sa Ama na dati hindi pwede. Dati dadaan ng mga Israelita kay Moses. At ang sasabihin ng mga Israelita, Moses, ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos. Ay kami natatakot pag nagsasalita yung pakinig namin ni Kulog. At si Moses ang naging pari, tagapamagitan. Pero ngayon hindi na. Tayo mismo'y pari. Tayo'y diretso na sa Diyos. Wala nang kailangang dadaanan ka pa. Bakit? Dahil nasa atin si Kristo, ang punong pari na nakaupo sa kanan ng Ama, the high priest. Kaya diretso na tayo. Kahirap naman kung lahat kayo dadaan sa akin. Ano? Yung lahat ng inyong mga dadalhin sa langit o sasabihin sa langit, idadaan nyo sa akin. Ako ang pari, tagapamagitan ninyo. Ay, napakadami. Tapos kayo sasabihin yung kasalanan ninyo, at kayo naman ipagpe-pray ko, patawadin sila. Ano ba iyan? Sabi ng Panginoon, hindi na ganyan. Bago ng kasunduan, bagong covenant, lahat na ay nakakadiretso sa Ama. We are the royal priesthood. Yan. Pag-usapan naman natin, ano naman ang kabanalan? Kung ang katuwiran ay katatayuang ibinigay sa mga nananampalataya kay Jesus, ang kabanalan, ang mga kilos o mabubuting kilos na resulta ng katuwiran. Ang kabanalan ng uri ng pamumuhay ng mga taong matuwid. Ito ay buhay na sumusunod sa Diyos Ama. Kasi tinanggap mo ng Panginoong tinanggap mo na ang Diyos na iyong Lord, Panginoon, Master. Kaya ang buhay mo, hindi na sa'yo. Ang buhay mo, ipinamumuhay mo para kay Kristo. Si Kristo nang nabubuhay sa'yo. Kaya naman, ang iyong kilos nababago. Ito'y kilos na katulad ng kay Jesus. Ito ay, sabi nung isa pag sinasabi ng mga gagawin, siyempre, baby Christian, nahihirapan siya. Ang sabi niya, hindi naman ako si Jesus bakit mo sasabihin niya sa akin, hindi naman ako si Jesus? Ako may tao lamang. Nung tinanggap mo si Jesus, hindi ka nananatiling tao laang. Ikaw ay tao na bagong nilalang, pinanganak na muli. Ikaw ay tao na tumanggap ng banal na espiritu sa puso mo. Ikaw ay tao na ang Panginoong Jesus ay nasa iyo. Hindi ka na basta tao lang. Kaya sabi ng 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me, sabi ni Paul imitate me, just as I also imitate Christ. Okay. Dahil ang matuwid ay na kay Kristo, si Kristo'y nabubuhay sa Kanya, siya ay bago ng nilalang, iba na ang Kanyang uri. Iba na. Ito ang sabi ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Noong ikaw ay tumanggap kay Kristo, hindi mo lang siguro napapansin, pero kita ng mga anghel, kita na sa spiritual, ang sabi nila, behold, all things have become new. Nabago ang espiritu mo.
Kasi ang nakikita natin ni katawan nabubuhay tayo sa mundong ito, nakikita lang natin ang dimension ng physical. Pero kapag sa spiritual natingin, yun ang nakikita nilang, behold, all things have become new. Okay. Ang uri na ito ay nagnanais mamuhay ng may kabanalan. Hindi na niya type mamuhay sa kasalanan. At kung magkasala man siya, humihingi agad siya ng tawad at inaayos kaagad niya iyon. Alam naman ninyong illustration na malimit kong sabihin, yung heart transplant. Kung inyo pang naaalala, hindi ko nasasabihin, pero wala akong maisip at mas maganda You are a new creation. Bagong uri ka na. Parang isang baboy na binago ang puso, nag-heart transplant. Ang nilagay na puso ay puso ng kambing. Pagkatapos ng operation, napansin niya, iba na ang gusto niya. Ayaw na niyang magtampisaw sa putik. Di kayong mga baboy. Siyempre, hindi ninyo alam kasi sa pigi rin ang nakikita ninyo, Pero yung normal na mga yan ay nasa putik. At yung mga baboy, lahat na kinain. Kung ano-ano na. Pero laking gulat ng baboy na ito, matapos ma-heart transplant, ayaw na niya ng kaning baboy. Binigyan siya ng kaning baboy. Nung una po, hindi po feeds Ang kaning baboy talagang yung mga natirang pagkain sa bahay. Ayaw na niya, sabi at di ko to type. At takanta yung baboy, ang tingin niya sa damo, ay napakasarap ng damo. At pumunta siya doon, na kinakain niya yung damo. Gulat na gulat ang mga kasama niyang baboy. Ano nangyari dito? Bakit ang kinakain niya yung damo? Tapos, yung baboy na heart transplant, at napalipat puso ng kambing, ay sumama sa mga kasamahan niya at pumunta sa putik. Pero laking gulat ng baboy na ito, na pagkatapak niya sa putik, bigla niyang inalis sa kanyang paa. At nililinis niya. Ayaw na niyang magtampisaw sa putik. Pero kahit yung baboy nagtataka, humanap siya ng salmin. Tumingin siya sa salmin, tinignan ng sarili, mukha pa rin naman siyang baboy. Pero nababago ang kanyang kilos. May nabago sa loob. Yon, kapatid, ang nangyayari sa mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus na bagong espiritu. 2 Timothy 2:19, kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Lumalayo sa kalikuan. Ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam nyo, tayo po'y tinawag sa kabanalan, sa lifestyle ng kabanalan. Ito ang sabi ng 1 Thessalonians 4:7. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. We are called to a lifestyle of holiness. Hindi tayo tinawag na makapareho ng mga tao sa palibot natin. Kasi sa palibot natin, iba ang kanilang values, iba ang bida sa kanila. Pag marami kang chicks, bida ka sa barkada. Pag ikaw ay nanalo sa sugalan, lapitan sa iyo, nahingi ng tong, kung ano bang ang tawag doon, papabalato. Sikat na sikat ka. Pag ikaw ang the last man standing sa inuman, hanga sila sa iyo at pinagmamalaki pa. Naalala ko noon, nung mga panahong ako malayong malayo sa Diyos. Sobrang layo, kahit ako di ko makita sarili ko. Pumunta kami sa isang fiestahan at nandoon yung kumpare ng kapatid ko. Nalasing na dahil hapon kami dumating ay dahil mga magkukumparit matitibay ang pagsasama. Kanyang kinalikot ang kanyang lalamunan para iluwa lahat ang mga nainom noong umaga hanggang tanghali. Para Para makainom uli at dumating ang mga kumpare sa na taga-Rosario.
At kami hangang-hangat, bilib na bilib, pinagmamalaki namin. Ito ang tunay na magaling makisama. At nakikita ko yun noon. Pare, ako'y nakarinig na ng salita, pero lumayo ako, pero nakikita ko. Ito ang values. Ito ang bida sa labas. Pakinggan mo ang usapan, ibang-iba. And I am telling you, simula nang tinanggap mo si Jesus, hindi ka tinawag para makapareho ng mga tao sa mundo. Tinawag ka sa kabanalan. The earlier we accept this, the better for us. Kasi pinipilit mo pa rin. Kahit nasa iyo ng Panginoong Yesus, pinipilit mo pa rin makasama. Gawin ang ginagawa nila. Pero, iba ka na. Iba na talaga ikaw. Huwag mo nang ipilit na makapareho sila. Hindi ka rin naman sasayat, alam mo yon. Ang pagtawag ng Diyos sa atin sa kabanalan, ang naglagay ng desire sa ating mamuhay ng banal. Kaya, yung ating deklarasyon, kumusta po kayo? Sabihin mo yung kahuli-hulihan. Because ikay tinawag diyan. There is a calling in you para mamuhay sa lifestyle of holiness. Ang taong matuwid ay hindi lang pinatawad sa kasalanan. Pinalaya rin siya sa kasalanan. Di ba lagi niyong naririnig, we are overcomers? We are conquerors. Kung tayo overcomer, anong ating in-overcome? Yung pong problema, kahit hindi born again, o-overcome yan. Tinawag kang conqueror, anong na-conquer mo? Ay itong buong barangay na ito, ako ang leader, na-conquer ko. Kaya rin niya nang hindi tumanggap sa Panginoong Yesus. Ikaw ay overcomer kasi may na-overcome ka na hindi kaya nang wala ang Panginoong Yesus sa puso nila. Ano yon? Na-overcome mo ang kasalanan. Na-conquer mo ang kasalanan. Hindi ka malimutan, yung isang sundalong napakatapang, lumalaban sa Mindanao, habang ang mga kasama niyang sundalo'y nakadapa. At kung mamaril ay hindi na nakikita ang binabaril, nakasubsob na sa lupa. Dahil basta tumaas ang ulo, baka tamaan. At ganyan ang mamaril. Pero iba itong kasamahan nilang ito. Siya'y nakatayo. At talagang kung mamaril, talagang gayong tunog ng di yata Anyway, ang tapang-tapang niya, at doon kumukuha ng tapang yung mga kasamahan niya. Pag nakikita at hindi, lumalakas din ang loob nila. Gustong-gusto nila kasama ito sa lahat ng operation. Ay sino gawang ang kasama? At pag ang itinuro yung matapang na taong yun, sige, sasama ako. Believe sila sa tapang. At itong sundalong ito'y nag-retire. Umuwi sa kanila. Humarap yan ng maraming kalaban. Mga rebelde, terorista, hinarap niyan. Kasama yan sa operation, di yan natatakot. Siyang nangunguna. At nag-retire yan. Umuwi sa kanila. Humarap sa kabarkada. Uminom ng alak. Napatay ng alak. Sipin niyo, ang tapang sa kalaban. Kasalanan pala ang papatay sa kanya. Kaya tayo overcomer. Yung mga bisyo na o-overcome natin. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mong meron niyang napagtagumpayan. Sabihin mo, congrats. Pero pag alam mo hindi pa niya napapagtagumpayan, titigan mo lang, huwag kang magsalita. Noong iniligtas tayo ng Diyos sa kasalanan, hindi lang tayo sinagip sa parusa ng kasalanan, hindi lang tayo sinagip sa impyerno. Sinagip rin tayo sa paghahari ng kasalanan sa buhay natin. Maaari ka namang ikay alipin ng kasalanan. Yan ang sabi ng Bible eh. Alipin, sunod-sunudan. Gusto mo bang alipin ka? Ay hindi natin alam alipin tayo ng kasalanan. Isang tawag lang ng bisyo, nandyan na kami.
Isang tawag lamang ng kasalanan, sige, maliligo lang. Alipin. Hindi makalaya. Pero, ang biyayang tinanggap mo, hindi lamang nagpatawad sa kasalanan mo, nagbigay din ng kakayanan sa iyo upang mapagtagumpayan ito. Kung ang katuwiran ay biyayang hindi pinaghirapan, ang kabanalan ay biyaya na nagre-resulta sa kilos. Ang biyaya ay hindi lamang sa forgiveness of sins, kundi empowerment to overcome sins. 2 Corinthians 12:9. My grace is all you need. My power works best in weakness. Tinawag ng Diyos ang kanyang biyaya na kanyang kapangyarihan. My grace is my power. Grace is not only God's gift of salvation, grace is also His empowerment to live a holy life. So anong gagawin ko, Pastor? Cooperate. Cooperate sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo bawat araw. And we have to do some work. Pagsikapan, make effort, at biyaya ng Diyos, there is another part of this. Tungkol diyan sa make an effort. Pero basahin ko sa inyo, Hebrews 12:14. Pagsikapan, kindly say pagsikapan. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Pagsikapan. Alam mo, pag sinabing pagsikapan, alam mo agad na may trabaho, may effort. Yung iba kasi, nung tinanggap ang Panginoong Jesus, ay salamat sa biyaya ng Diyos. Oh, salamat sa biyaya. At diretso sa kanilang buhay, walang ka-effort-effort upang mamuhay ayon sa biyayang tinanggap niya. At sasabihin, na-cover na ako ng biyaya. Diretso lang sa trabaho ko dati, diretso lang sa ginagawa ko. Bakit? Biyaya na yon, charged to biyaya. No, ang biyaya hindi lisensya para magkasala. Ang biyaya ay kapangyarihan ng Diyos upang palayain tayo sa kasalanan. Are you there? Tingnan ninyo sa English. Sa NLT version. Tingnan ko Hebrews 12:14. Work at living a holy life. Work. Hindi talaga pwedeng babanjing-banjing tayo patungkol sa kabanalan. We must work. At tinignan ko naman sa NIV version, Hebrews 12:14. Make every effort to be holy. Ay, talagang may responsibilidad tayo. Huwag nating i-charge lahat sa biyaya ng Diyos. Bahala ka na, Panginoon, ha? Tinanggap kita pero hindi ko naman babaguhin ang buhay ko dahil sa biyaya mo, isagot mo na ito. No. Work. Make every effort. Pagsikapan. Ito'y biyaya para magawa. Hindi ito biyaya kahit may ginagawa. Noong ako'y nagpunta sa Singapore, napansin ko, ang mga tao doon, ang mga Pilipinong napunta doon, they are all hanggang mga engineers, hanggang may mga natapos. Kasi ang alam ko doon, parang merong silang computation para ikaw ay makapag-work doon. Titingnan nila kung ikaw nakatapos ng gayon. Anyway, kausap ko sila at ang sabi nila, oo nga, mataas ang sweldo dito. Pero, you have to be good. Anong you have to be good? Ito kasi in Singapore, ang economy nito ay ang kanyang productivity. Ang mga tao dito ay productive. Kaya, pag sinabi mong, yes, by God's grace, ako'y makakapagtrabaho. Yes, pero be skillful in your work. Maaaring nagsimula ka konting alam, be skillful. Why? Because, katulad sa Singapore at sa ibang mga bansang pinagtatrabahuan ng ating mga OFW, they need productivity. And it takes effort to be skillful. Tingnan ninyo, Hebrews 12:14 sa New King James Version. Pursue holiness without which no one will see the Lord. Pursue. Meron ka rin gagawin. Habulin, hanapin. Pinaseseryoso sa atin ang pamumuhay ng banal. Or else, hindi natin makikita ang Panginoon or hindi tayo mapapalapit sa Diyos.
Ang holiness po ay kailangan upang marinig ang prayer. Psalm 66 verse 18. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Alam mo din naman yun. Kaya minsan ikaw ay hindi confident na manalangin, nagpapapray ka sa iba. Ano bang ibig sabihin iniingatan ng kasamaan? Iniingatan ng sin. Ibig sabihin, unwilling ka na mapahiwalay ito sa'yo. Iniingatan mo nga eh. Huwag kang lalayo sa akin, kasalanan, iniingatan kita. Ibig sabihin, you are practicing it. Ginagawa mo palagi. Lifestyle. Alipin. So ang pinag-uusapan dito ay hindi yung mga paminsan-minsan ay nadadapa. At ang sabi ng Bible, ang mga matuwid ay bumabangon muli. Hindi na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay sila na practicing lifestyle. Mayat maya. Hindi rin pinag-uusapan dito mga baby Christian. Sino ba mga baby Christian? Hanggang mga babago pa lamang naman nakakakilala sa Panginoon, babago pa lang nakakarinig ng salita, na nag-i-struggle pa para mapagtagumpayan ng kasalanan. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga taong tinanggap lang si Jesus dahil sa inaakalang benepisyo. Maraming marami tayong nakikitang himala ano? Maraming one day. Sino na dito, since na born again ka ha, ang tumanggap na ng kagalingan? Taas ang kamay. Oo, ang dami Sino na dito, simula tinanggap mong Panginoong Jesus, ay may mga nabuksang pintuan sa buhay mo. Ikaw ay nakapagtrabaho, ikaw ay nakapasok sa school, ikaw ay, kung noong una'y kahirap pero nagkaroon ka ng pagpapalang ganon. Sino? Okay. Sino na dito, ang dati ay may demonyo? Wag na tumas ng kamay. Pero itutuloy ko lang at pinalaya. O wag na magtatas ng kamay. Baka kayo mapahiya. Okay. Sino dito, ang kung hindi man sa iyo nangyari, nakita mo sa iba? Okay. Ba't ko tinatanong? Kasi buong akala natin noon, ang himala ay biyaya ng Diyos para sa atin. Hanggang sa, binasa ko sa inyo ang verse, I think 3 Sundays ago, na ang biyaya ay paraan ng Diyos para ang makakita at nakaranas ay magsisi. Bigla akong sabi ko, napaka self-centered talaga namin. Puro kami, Lord breakthrough, sige pagpalain mo ako. Kung ikaw ay tumanggap ng himala o nakakita ng himala at hindi ka nito nadala sa pagsisisi, yung himala mo hindi nagawa ang dapat niyang purpose. Everything goes there. Na dinadala tayo sa tunay na himala. At yon? Change life. Yan ang himala. Kasi hindi yan kaya ng tao. Kaya kayo kayo pinagmamasdan sa inyong opisina, sa inyong school, sa inyong bahay. Na sinasabing kayo ay na-born again. Pinagmamasdan kayo nila, sabi, ay, ano ka naman pagkakaiba? Ay, ano ka naman pagkakaiba ng pinuntahan mo? Hindi nila alam ang pagkakaiba, pero may makikita silang pagkakaiba sa kilos mo. Yung anak na dati pagkatamad-tamad, ngayon, naglilinis na ng kanyang hinigaan at naglilinis na rin ng mga pinggan at ang sabi ng kanyang magulang, himala. Yung asawang babae na may nakapag-imbita sa church at narinig yung preaching last Sunday. Tanda pa niya yung preaching last Sunday? Ay, paano kayo galit? Ay biglang pumunta sa kanila at sinabi sa kanyang asawang hindi sumama sa church, asawa ko, nire-respeto kita, ginagalang kita, salamat sa ginagawa mo sa ating pamilya. Ano nangyayari dito sa asawang ito? Saan kayo ito nagpunta? Because there is a change happening. At sasabihin ng asawa mong lalaki,
himala. At ito namang asawang lalaki na siyang unang umattend at narinig ang makapangyarihang salita ng Diyos nung umuwi sa kanila. Ang bait-bait sa asawa, ang narinig ang salita ng Diyos, huwag kayong maging malupit sa inyong asawa. Babae, huwag ninyong tataasan ng boses dahil ang kalupitan ay hindi lamang pisikal kundi sa salita rin. Kaya itong asawang lalaking dati umangil na ng umangil, sumigaw na ng sumigaw, biglang mababa ng boses, asawa ko, nakakain ka na? At sabi ng asawang babae, may nararamdaman ka? Kumusta ka? Okay ka lang? Kasi, alam mo, ang sasabihin ng babae, himala. Lahat ng himala, ang purpose ni Lord, dalhin tayo sa pagsisisi, sa pagbabago ng isip. Kaya naman, ang sinasabi dito, na kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon na hindi makikinig, ito yung mga tao na tinanggap lang si Jesus dahil sa inaakalang benepisyo. I am one of them nung una, kaya gusto kong umattend sa church ay narinig ko, nakalooban ng Diyos ang kanyang mga anak na pagpalain, na noon na hindi ko naririnig yon. Hindi ko alam yon. Ang alam ko, if you want to be religious, if you want to be close to God, you must have a vow of poverty. Kailangan simple ka lang at kailangan ay mahirap ka lamang para malapit ka sa Diyos. Hanggang sa narinig ko salita ng Diyos, nakalooban ng Diyos palang pagpalain ng kanyang mga anak. At ang sabi nung nagsasalita, kung ang kalooban lang ng Diyos ay ang mga mahihirap, ang banal, puno ng Pilipino ang langit. At nung ito narinig ko, lumapit ako ng lumapit, nakinig ako ng nakinig. Bakit? Gusto ko ng benepisyo. Ang problema sa mga taong ito na lumalapit sa Diyos dahil sa benepisyo, napakadali nilang ugain. Dahil kapag sa benepisyo hindi dumating, sasabi, bakit ganyan? Bakit hindi ko pa ito natatanggap? Bakit di pa siya nagbabago? Bakit? Pero, hindi po ganon. Nung tinanggap natin si Jesus, ay kaya natin siya tinanggap dahil gusto nating magkaroon ng relasyon sa Diyos Ama. Gusto nating magkaroon ng intimate relationship na pagdating ng araw tayo kasama ng Ama. Kaya, nung tayo pinapatanggap sa Kanya, pinauulit sa atin, sabihin mo, pinagsisisihan ko ang aking masasamang ugali, maling kinagisnan, masasamang bisyo, ito'y pinagsisisihan ko, iniiwan ko ito, tinatanggap ko ang Panginoong Hesus na aking Panginoon. Hindi na ang Panginoon ay ang aking sarili o ang kung sino man, ang Panginoon ay ang Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi mo na iniingatan ng kasamaan. Hindi naman pwedeng gusto ang buhay na walang parusa, pero tuloy pa rin ang pamumuhay sa paraang kinamumuhayan ng Diyos. Ano yon? Benepisyo? Sige, tatanggapin kong Panginoong Hesus para langit. Pero diretso pa rin sa buhay. Aha, lumapit ka sa Diyos dahil sa benepisyo, sa inaakala mong benefits. Pero ito po ang tunay na repentance. Ika'y nagbabago ng isip na dati ang Panginoon ay ang sarili mo, ang nasusunod na ikaw. Ngayon, si Jesus na ang nasusunod sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Yung mga benepisyo, nandun pa rin naman. Kailangan lamang hindi ikaw after sa all these things. Kasi yung all these things ay pangdagdag lang. Ang problema, ikaw ay matagal na sa Panginoon, pero mas mahal mo yung all these things. Mas pinupurso mo yung all these things. Samantalang dapat ipurso ay yung kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian. Kaya nga ang sigaw lagi natin para sa kaharian. Ano man ang ginagawa natin, para sa kaharian. Kasi yun ang una nating sinisik, hinahanap. Are you there? Kaya pa?
Dahil ito po'y 6 months na series. Alam ka ninyo, kung ano ang kailangan mo, yun ang dapat mong marinig. Kaya kung sa palagay mo'y kailangan mo ito nang itong pakinggan mo. Nung ako'y bagong nagbabalik sa Panginoon, ako'y nakarinig, baby Christian, ang hina ko sa tukso, baby Christian eh. Kaya maging mabait kayo sa mga baby Christian. Halimbawa, 50 taon na sa church, baby pa, kailangan mabait ka dyan. Ako naman, 1 taon kalahati, hindi ko na kaya ang kasalanan. Layo ako. Pero, nung ako'y nagpasya na, at noong ang Panginoon sa kanyang biyaya ay kinuha uli niya ako, sa sobra, yung gift of conviction, yung ayaw ko na ng buhay na ito, sawa na ako, gusto ko na sa Panginoon, ayaw ko na. Dinala ko sa sulok para ako'y talagang sa Panginoon na lang. Alam mo, I did everything para mapagtagumpayan yung kung saan ako mahina. Ako'y nakinig ng preaching tungkol sa holiness. Ay doon ako mahina eh. Gustong-gusto ko mga preaching doon, na Dante Velos, na Perdibaga tungkol sa kabanalan. Bakit yun ang kailangan ko eh? Kaya kung ikaw ay katulad ko noon, na itong kailangan, pakinggan mo ang holiness ng mga messages, pakinggan mo ulit pagdating sa bahay, umattend ka ng Hulma series after this. Yung pagkakain mo dito, kakain ka uli sa KFC, sa kung saan man, and then balik ka uli, kakain ka uli. At kung anong naririnig mo, yun ang magiging ikaw. Okay? Pero laging tanggapin na natin na maraming Kristiyano ang gustong marinig ay prosperity, healing. Pastor, siyempre naman, kailangan din yun. Oo nga. Pero ang sabi ng Panginoon, hanapin natin siya, ang kanyang katuwiran, righteousness niya, and all these things shall be added. Kaya doon pa lamang, maraming benepisyo ang kabanalan. Isa pa lang ang sinasabi ko, na kapag tayo namumuhay ng banal, ang panalangin natin naririnig. Ay bakit ho iyon? Hindi naman namumuhay ng banal, narinig ang kanyang panalangin at nangyari, biyaya yun, may purpose si Lord. Pero may salita talaga ang Diyos na ang panalangin ng taong matuwid ay agad naririnig. Amen? Ang hindi namumuhay sa kabanalan, tingnan mo hindi namumuhay sa kabanalan, obvious na obvious, hindi namumuhay sa kabanalan, practicing a lifestyle of sin. Tapos sasabihin sa iyo, alam mo bro, nangusap ang Diyos sa akin. Sinong Diyos? Tapos sasabihin, sabi ni Lord, okay. Pwede naman, ako'y naniniwalang ang Diyos ay mangungusap kahit kanino. Nagamit nga yun ng donkey. Pero ang unang sasabihin ni God sa iyo ay repent of your sin. Pag nangusap ang Diyos sa iyo at ikaw ay practicing sin, a lifestyle of sin, ang mensaheng sasabihin sa iyo ni Lord ay repent. Hindi ho, ang sabi ho sa akin, may nakita kong vision. Mayroong malaking river. Ako'y namamangka. Pagkatapos may nakita akong kabilang river, may namamangka doon. Tapos nakaway sa akin, pinapupunta ako doon. Sabi ko, dito na ako maluang. Yun na nga yun. Pinagsisisi ka. Ikaw ay nasa maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Kaya yun, yun. Ay, akala ko yun ay signal para tayo mag-travel. Yes, nabubuhay ka sa kasalanan. Ang mensaheng maririnig mo ay repent of your sin because that is the himala na kailangan natin. At kapag ito na ang sinasabi ni Lord sa iyo, kapag dinadala ka na ni Lord sa mga sitwasyong nagtutulak sa iyong magsisi, pag dinadala ka ng mga tao, ng Diyos sa mga taong nagpapaalala at umaakay sa iyong magsisi, alam mo bang may mga nagsabi na nakita lang niya yung taong yon ay nakonvict na siya. Alam mo bang pag ang buhay mo, pinamumuhay mo ng may kabanalan, pag nakita ka ng ibang tao, sila'y nakukonvict. Kasi, ang liwanag mo at nakikita ang dilim niya.
Okay. Ibigay ang kailangan ng mga bata. Ano ang kailangan? Cellphone, iPhone, sabihin lamang. Okay. Nasaan ako? Liwanag. Makita ka lamang nakukonvict na sila. Kasi masyadong na-obvious ang liwanag mo, at dahil na-obvious ang liwanag mo, na-obvious ang dilim nila. Ito po ang reason kung bakit mayroong mga taong living in a lifestyle of sin. Pag nakakita ng pastor galit. Naalala ko si Anthony Roquel si Tonet Macho. Noon daw siya namumuhay sa lifestyle ng homosexuality. Ang kanya daw mga shorts is shorts talaga. At siya daw naka-spaghetti. Pag daw siya nakakitang may hawak ng Bible, ini-intimidate daw niya, sinisigawan niya. Akala mo kung sinong malinis. Akala mo kung sino kayo. Hindi naman siya inaano. Alam mo kung bakit? Masyadong na-obvious ang dilim niya sa liwanag niya. Alam mo, ang himalang hinahanap sa atin ay tayo maging liwanag kung nasaan man tayo. Liwanag tayo sa office, liwanag tayo sa business, liwanag tayo sa school, liwanag tayo sa bahay. Napakahirap namang pagkakadilim-dilim na doon. Nung pumunta ka, wala man lamang nabago sa sitwasyon. Kailangan pag dumating ka, lumiliwanag yung lugar. Nag-iiba. Katulad ng kumain kayo sa restaurant. Pagkatapos ay yung waiter ay mali ang dinala sa iyo. Anong sabi mo? Tinasabi ko na, kami nagbabayad dito. Hindi mahal sa serbisyo. Hindi ka liwanag, dilim ka. Nasa school ka. Exam. Hindi ka nakapag-aral. At nandito na ang kaklase mo, para bagang easy-easy lamang. Kung sumagot, ang bilis-bilis, ikaw nasa pangalan pa lamang, wala ka pang may sulat, pangalan pa lamang. At ikay gusto nang tumingin. Ay, alam nilang ikay nag-a-attend sa JA1, Rosario. Alam nila na nag-a-attend ka. At ikay nag-iimbita pa sa kanila. At ikay tumingin. At ang sabi nila, ay sing dilim ko din. Wala. Kapag ito na ang sinasabi ni Lord sa iyo, repent. Kapag dinadala ka sa mga sitwasyong nagtutulak sa iyo magsisi, at sa mga taong umaakay sa iyo magsisi, o pag pinapadaan ka ni Lord sa disiplina, it means gusto ni Lord na mapalapit ka sa Kanya. Yun lang yun. Pag sumikapan ninyong mamuhay sa kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang makakakita sa Diyos. Kaya kung ikay dinadala ng Diyos sa kabanalan, gusto ni Lord mapalapit ka sa Kanya. Nung una, ako talaga ayaw ko magturo tungkol sa disiplina. Ayaw ko magturo tungkol sa pagsubok. Until I found out na yan ay biyaya. Ang disiplina ay biyaya. Maraming umiiyak. Gusto'y matapos ng disiplina. Hanggang sa nalaman ko, meron talagang level of difficulty, period of time ang disiplina. Sinukat yan ng Diyos kasi alam ng Diyos ang katapat ng iyong tigas ng ulo. Yan ang katapat ng tigas ng ulo mo. Kung yan mas mahirap, kita ng Diyos na matigas ang ulo mo. Kung yan naman ay madali lamang, ay di baka kita ng Diyos na ikaw ay hindi naman katigasan ng ulo. Meron yan, sukat ka ni Lord. At ako, pag na-determine ko na nangyayari disiplina, lumalayo na ako. Bakit? Out of my league. Hindi ko liga yan. Ang Diyos ang direktang nakikialam. Yes, disiplina ay may period of time at level of difficulty. Kasi ang purpose dito ay for us to realize our mistake. To realize. Yung hindi malungkot lang sa consequences, kundi nalungkot ka kasi napighati ang Holy Spirit. Nalungkot ka kasi the Holy Spirit was grieved. Meron kasing after the consequences, umiiyak. Pero hindi dahil nag-grieve ang Holy Spirit, umiiyak dahil sa pangit na sitwasyon. No. Alam ng Diyos. Now, ang purpose ng disiplina ay for us to realize our mistake, pakumbabain, bumalik ang takot sa Diyos, and to bring us to quality repentance. Kaya hayaang matapos ang disiplina until it has done what it was meant to do. Then, kusang titigil ang disiplina.
Hebrews 12:10. Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin. Oh, yung masakit na nangyayari, yan is sa ikabubuti natin. Bakit? Upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. That's the purpose. Makabahagi sa kanyang kabanalan. Ang hindi namumuhay sa kabanalan, tapos tatanggap sa Diyos ng burden para makapag-intercede at ipag-pray ang iba. Ang unang burden na tatanggapin mo ay conviction ng Holy Spirit to repent of your sin. Hindi hinihingi ng Diyos na perfect para pakinggan niya. Ang hinihingi lang niya ay maging seryoso tayo sa pamumuhay ng may kabanalan bilang way of life. At least doon lang sa alam mong kasalanan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ito kasi, as you go deeper with the Word, as you go deeper in your relationship with God, there will be things na sasabihin sa iyo si Lord na dapat mong i-deal na nung una, walang ka-issue-issue sa iyo. Iba't iba kasi ang level eh. Of course, maaring marami sa atin, alam natin na yung mga bisyong nakakasama sa katawan ay hindi kalooban ng Diyos because the body is the temple of the Holy Spirit. Nagkakasundo-sundo tayo doon. Pero may mga bagay na ang Holy Spirit mangungusap sa iyo. Ididil pa niya yung mga ibang bagay na maaaring nung una hindi mo alam na yung pala yung issue ninyo ni Holy Spirit. Katulad ng ikay magbubukas ng bintana ng sasakyan mo, itatapon mo ang balat ng saging, tatapon mo ang iyong mga pinagkikainan, tatapon mo yung plastic ng iyong cornic, kung ano-ano man, ang mga piatos, ganyan. Okay? Tatapon mo. Na nung una, hindi ka bothered. Pero ngayon, parang, bakit hindi ako comfortable? Oh, dinadala ka na ni Lord sa iba't ibang bagay na nung una, hindi issue sa'yo. Kaya, this is my point. Doon man lamang sa alam mo ngayon. Doon lang sa alam mo ngayong kasalanan, doon man lang. Hinihingi niyang maging seryoso tayo sa pamumuhay ng may kabanalan bilang way of life. Kasi, habang lumalalim ang pagkakilala mo sa Diyos, may mga bagay na ipapadil sa iyo. At bawat bagay na yon na pinasusunod mo sa altar, ay napakatindi ng nangyayari sa iyo because that is added anointing, added intimacy, added ano mang nilagay mo sa altar at pinasunog mo. It is an offering. John 9:31. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito'y kanyang pinapakinggan. Well, holiness makes our prayers powerful and effective. Pastor, matindi ho talaga ang tukso. Gusto ko naman eh. Matindi ang tukso. Okay. Ang maganda dito, lahat na sasabihin mo, inaranasan ko eh. Bakit? Eh, common yan sa lahat ng tao. Hindi lang naman ikaw. Common yan sa lahat. Wag mong akalaing sa'yo lang malakas ang tukso. Iba't iba nga lamang ang tukso. At itong sagot dyan. Walang tukso ang mas titindi pa sa biyaya ng Diyos. 1 Corinthians 10:13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Oh, yung sinasabi mong matindi ang tukso, ay nangyari na sa iba. Hindi ka pinersonal ni Satanas, hindi. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas o pagtatagumpay upang ito'y makaya ninyong tiisin. Ito na po ang reason kung bakit malakas ang tukso. Pag ako'y nag-aayos na ng tupi ng aking long sleeves, ang ibig sabihin, ready na ako. Kaya malakas ang tukso kasi pinahina mo ang kaluluwa mo. Madaling tuksuhin ang taong busog na busog ang laman.
Yung taong pinagbibigyan lahat ang desire ng kanyang flesh. Pag gustong kumain, dapat kumain. Pag hindi kumain, mainit ang ulo. Pinagbibigyan ng laman. Ay ano, ay di uminit ka ng ulo. Huwag mo pagbigyan ng laman mo. Hanggang sa mamay, mapagtagumpayan mo yan. Gutumin mo ang laman, busugin mo ang kaluluwa. Alisin ang lahat ng inputs to satisfy the desires of the flesh. Kasi pinag-aalab mo ang desire mo. Kaya malakas ang tukso. Alab na alab ang iyong desire. If there is a desire to live holy, hindi ka titigil sa lugar na matindi ang influence ng kasalanan. Hindi ka titigil sa lugar na magpapaalab ng desires mo. It could be a place or it could be people. Tingnan mo, kailan ka lagi bumabagsak sa kasalanan o sa tukso? Tuwing kasama mo sila. Kung sino man yon. Hindi ka titigil sa kwentuhang ang biruan ay malalaswa. Ba't ka titigil doon? Pinag-aalab mo ang desire mo. 1 Peter 2:11, Dear friends, I warn you to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Ang bumubuka sa mga reels mo, sa Facebook, sa iyong social media, sa TikTok, ay mga reels tungkol sa mga binuksan mo dati. Alam ni Meta ang desires mo. Alam ni Meta kung anong ilalagay sa iyong mga papasok sa iyong social media. Yun ang ibibigay niya. Pagbibigyan niya ang desires mo. Kaya kung sa mundong ito ay hindi ka nag-e-effort, hindi ka nag-work, hindi ka kumikilos upang magkaroon ng kabanalan, hindi ka nagsusumikap, tiyak wala kang kabanalan. Because it takes effort also to work according sa grace na tinanggap mo, the grace that empowers you, the grace that God calls His power to overcome temptations. Ba't po ninyo nasabing tiyak wala kang kabanalan kapag hindi nag-e-effort? Hear me. Kasi tayo'y nasa mundo na nandito si Satanas na wala nang alam gawin kundi magwasak, pumatay, to kill, steal, and destroy. Hindi lamang siya, may mga kasama pa siyang alipores na wala nang iniisip kung paano pababagsakin ang mga taong kamukha ni Jesus. Ang mga tao created according to the image of God kasi hindi niya matouch si God, ang itatouch niya ay ang mahal ni God. Nandito tayo sa mundo, nakapalibot tayo sa mga tao na mga fallen. Anong ibig sabihin? Na talagang ang tendency ay magkasala. Namumuhay tayo sa mundong makasalanan. Namumuhay tayo sa mundo na ang sistema ay naka-built-in ay magkasala. Bukod doon, nabubuhay tayo na may laman, na wala nang gusto kundi pagbigyan ang desire niya. Kaya tingnan ninyo kung hindi kayo mag-e-effort to live a holy life. Tingnan ninyo kung anong mangyayari. Ang tindi ng kalaban. Kaya kung wala kang effort, I'm telling you, sasabihin ko sa iyo, tsak, namumuhay ka ng walang kabanalan. Bakit? Hindi mo kaya. Nang wala ang biyaya ng Diyos that empowers you to live a holy life. Alam mo, may kinausap ako, to make the long story short, na-confess siya ng kasalanan. At ang sabi ko sa kanya, ang sabi niya, yun daong ang pinaglalabanan niya. Sabi ko, huwag mong paglabanan. Ha? Huwag mong paglabanan. Gigibin ako? Di. Huwag mong paglabanan. Pagtagumpayan mo. And what differentiate ang labanan at pagtagumpayan, what differentiate it, yung nagpapaiba sa kanila, ay effort.
Kung pinaglalabanan mo, tsak matatalo ka. Kung pinagtatagumpayan mo, itong ibig sabihin, hindi ka nagbibigay ng puwang para makaisa ang kalaban. Okay, ito may atin lamang ha. Kilala ko yung mga politiko eh. Itong politikong ito, siya ay, ang kanyang asawa ang nasa tayo, siya ang susunod. Noong nanalo yung asawa last term, pagkapanalo, yung asawa naman, nagsimula ng mangampanya. Kauupo lamang ng asawa. Next day, nasa mga bukid na yung lalaki at nangangampanya na kasi siya na yung susunod na lalaban. Papalitan niya ang kanyang asawa. Ano ka mo? Pagkatapos ng taking, nangangampanya na yung asawa. Oo. Bakit? Kasi hindi siya lumalaban. Gusto niyang pagtagumpayan. At nakikita ang paglaban at pagtagumpayan sa effort. Pagdating sa kasalanan, huwag mo lang lalabanan, talo ka niyan. Pagtagumpayan mo. Hindi pa man nangyayari, ready ka na. Huwag kang mananalangin kapag kayo na lamang dalawa ng girlfriend mo sa isang kwarto. At saka ka mananalangin ng kabanalan. Talo ka. Mananalangin kapag kagising. Don't lead me not into temptation, Lord God, lead me not. Ang problema sa atin, nananalangin tayo pag naroon ng tukso. Manalangin ka kapag wala pang tukso. Okay. Huwag kang magpapasya ng tama at mali ang gagawin mo kapag nandoon ka na. Okay. Ito'y malimit eh. Okay. Ito naman ay sa akin. Deal ito ni Lord sa akin ha. So, hindi ko ito ini-impose sa sino man. Ang deal ni Lord sa akin ay huwag uminom, miski kaunti. Kaya pag binayolate ko yon, naano ang aking konsensya. Masama ka po, wag naman niyo akong piliting magsalita dito ng batas. Sa akin ay hindi okay. Bakit? Kasi so many man of God failed because of the desires that were not controlled. Galing ako sa inuman eh. Alam ko yan. Alam ko ang itsura ng beer na malamig, na may hamog-hamog sa labas ng bote. And I don't want to start. Of course, may nagsasabi, hindi po masama ang pag-inom, masama po yung malasing. Yes. Pero lahat ng nalasing nagsimula sa pag-inom. Bakit ko dadalhin ang sarili ko? Ay gusto kong pagtagumpayan. Bakit ko pipiliin kung hanggang saan yung boundary na hindi ako lasing? Nasaan yung boundary yon? Pupunta ba ako sa boundary? Hindi na nga ako aalis din sa starting point para wag akong makadating sa boundary. Ba't ko titikman? Kung gusto mong pagtagumpayan ng kasalanan, kailangan gusto mo talagang pagtagumpayan. Pag ikay nasa boundary, yung isang inom na lamang, lasing na ako. Naku, talo ka. Bakit? Ang nakapalibot sa iyo ay pipilitin ka. Para sa akin, isa lang. Magtataka ka, ang tagay sa iyo hanggang ulo. Bakit? Sapagkat ikay nasa mundo na ang purpose, isama ka. Kaya ngayon pa lamang tanggapin mong iba ka. Sabihin mo sa katabi mo, iba ka. Sabi nung isa, baka ka. Kasi pag hindi mo tinanggap na iba ka, sasama ka sa kanila. Know your identity. Iba ka. Anong tinuro ni pastor? Iba ka.
Now, balik tayo sa kwento ko. Huwag mong labanan, pagtagumpayan mo. Ang tawag sa iyo, overcomer, because you overcame sin. Pagtagumpayan mo ang tukso, araw-araw. Girls, boys, kayo mag-set ng boundary ha. Hanggang dito ka lang. Hanggang dito lang. Hanggat wala kang boundary, susubukan yan na makarating sa kasalanan. Kaya kailangan may boundary ka. Kung ano mang iseset mong boundary, praise God. Naalala ko sina Pastor Ralph at si EJ, ang kanilang kiss noong wedding is their first kiss. Bakit? Boundary yun eh. Boundary. Kaya naman hiyang-hiya nung kikis. Hiyang-hiya eh. Pero yung walang boundary, walang kahiya-hiya yung. Well, I'm not here to tell you, it's wrong, no. Set a boundary. Set a boundary. Bakit? Pinagtatagumpayan mo, hindi mo nilalabanan. Pinagtatagumpayan mo. Are you there? Do what it takes. Ay malungkot ho eh. Pagka ho hindi ako napasama sa barkada ko ay malungkot. Ay di malungkot. Di ka naman mamamatay eh. Pagkakain mo ng ice cream, may masaya na. Kaya ka malungkot kasi nalulungkot ang iyong flesh na dating siyang hari at nasusunod. Kaunting sabihin ng laman, sige, pagbigyan ng desire. Sadyang malulungkot ang laman pag hindi na pagbigyan. At ang sabi ni Lord ay talagang die to self. Mamatay nga sa sarili. Sabi nung isa, palagay ko'y paano ako'y maging banal, ako'y sa church na titigil. Siya'y nagbibiro, ngalingarin ko sabihin, why not? If that is what it takes. Sige, maglagay ka ng kulambu doon, ka nang umalis. Train your eyes not to look. Mga lalaki, train your eyes not to look. Kasi for a very long time, nasanay ang mata mo na tumitingin. Ngayon, sasanayin mong wag tumingin. Kaya pag sinabi ng asawa mo, sino, yung gang suot ng babaeng na yun na damit, bagay ka sa akin? Anong isasagot mo? Sinong babae? Yung. Mga guys, binibigyan ko ng tip. Sino ga? Huwag titingin. Baguhin mo ng iyong mata. Baguhin mo. Kasi it takes training. Pag gusto mong tumingin at napatingin ka, pwede, guys, alisin mo agad. So pag nakikita, asawang babae, pag nakikita mong asawang mong lalaki na pagayong-gayong, huwag mong papansinin, may nilalabanan yun. May pinagtatagumpayan pala. Diyan mo siya. Huwag mo sabihin, uy, alam ko yung ginagawa mo. Walang ganyanan. Okay? O yun na muna. Ito na may series, 6 months. Okay ba? Masarap mamuhay ng okay kayo ni Lord. Sige. Time na. Proverbs 4:25. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Ang iyong mga mata, nakatingin lamang sa Panginoon. Nakatingin sa Kanyang kabanalan. Nakatingin sa Kanyang kaningningan. Nakatingin sa Kanyang kagandahan. Fix your eyes. Let your eyes gaze upon the Lord. At kung sinong tinitingnan mo, yon ang nakakamukha mo. Church, come on. Let's all stand up, please.
Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All the roads and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Be holy, for our God is holy. We are called to a life of holiness. Holiness is not an option. It is the act of a righteous person. Ikaw ay matuwid, at dahil ikaw ay matuwid, kumikilos ka sa kabanalan. Iyan ang himala na nakikita ng lahat sa mga taong tumanggap sa Panginoong Hesus. Father God, I lift up to you your church, ang babalkan mong church without spot or wrinkle, ang church na banal, kumikilos sa kabanalan. Tulungan mo kami at ang biyaya mo'y kumilos ng napakasagana sa aming lahat. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Praise God. Meron po tayong ipapakitang ilang video para makita po nyo yung mga development na nangyayari po sa tabi at ma-explain ko sa inyo ano ba nangyayari na. Wala pa pala. Yan. Aba. Ang bilis naman ito magpatakbo. Ayan. Yan po ay will be another seating area, lab extension. Most likely, diyan na po natin dadalhin ng coffee. Ay, yan pong wall na ito, yung kabila sisirain yon. Ang bilis naman, nahabol ko. Okay. So, ala, nagiliw na ako. Nagkalit na. Okay. Sige pa. Di ko na-explain. Bilis. Yung, ano pa. Yan po. Ba yan? Yes. Diyan ko po ilalagay ang late. Yan sa loob na yan. Yan po ang female CR, pare pong basketball court. Yan. Hindi na po kayo pipila. Tapos nung wala na akong masabi, siyang matagal. Okay? So, iyan po, lumabas. Yan na yung side, okay? Sige, okay. Ito'y CR po ito ng mga bata. So, yung pong bata ay may sariling CR, mas mababa ang mga toilet seat, yon. Lalaki, babae, children CR. Yan. So, sa loob po ay merong marshmallow, merong mga... Ano kaya pinapakita dito? Hindi ko mauno. Ayan, yan pala. Yan ang children CR. Ibang CR nila, okay? So, dito po magsisimula ang children's room. Tatlong malalaking room po yan. This will be the pathway. Yes. So, nilalagyan na po yan ng mga poste. Ang division po ay movable para pwedeng magamit din as hall. Dito naman po ilalagay ang playground. Okay? Sa totoo lamang po ay naka-ready na po yung mga playground. Yung po yung maganda, yung po yung mga hindi po basta mga bakal na winelding. Yung po yung makikita ninyo sa basta maganda yung playground na yon para sa mga bata. Okay? Dito ilalagay yan. So, at ito naman po ang ceiling. Yan po hindi nyo nakikita yan. Yung ceiling yan. Ngayon lang nyo nakita na may ginagawa sa ceiling. Yan. Ngayon lang nyo nakita yan. Yan. Anong yung pinapakita nito pa? Okay. Yan. Ang bilis. So yun po
ang nasa taas, doon po tutulog ang mga... Okay. So, yan. Okay. Mahaba po ang sasabihin ko, pero sasabihin ko sa isang word lang. Pledge. You are very welcome mag-pledge, ha? At para mas mabilis nating makita to. Yan po ilalagyan pa ng mga kuryente, and then meron po tayo yung bababa na line array na speaker. So mas maganda na po yan. At pagkatapos po ng ceiling, saka po natin magagawa ang mas malaking LED. At ito pong LED ito, pwede po natin ilagay doon sa ginagawa ng sa mga bata or sa third floor. Yun po nakita niyong children's room, movable ang division noon. So, it is another hall din. Pwedeng multipurpose, pwedeng pagkasalan. Kasi yung pong maliit lamang yung grupo, pwedeng pagkasalan doon. Multipurpose. So pagkatapos ikasal, pwede silang maglaro sa playground, yung ganun talaga ang ating mga purpose noon, At this will be very nice. Okay, excited ako sa playground. Dahil once nakapaglaro ang inyong mga anak at apo doon, hindi na kayo a-absent sa church. Dahil yung mga anak ninyo at mga apo ninyo ang mangungulit, tayo na po mag-church. Bakit po nasa loob? Actually, may nagbigay na po noong playground yung set. Ang ganda, malaki. Gustong-gusto nang dalhin. Yun daw naman pwede sa outdoor. Pag nilagay natin doon sa ground, magiging park na ito. Pupuntahan na ng mahirap nang i-manage. Kaya doon po nakalagay, ang maglalaro lamang ay nagki-kids church. Yung mga uma-attend ng kids church. Okay? Kung gusto mong maglaro, umattend ka ng kids church. So, punta lang po kayo kay Sister Rita o doon sa office. Just write your name kasi ang mga pledge po ay sinusulat nila. Or kay J.Ann pala, kay J.Ann. Wow! Saan yan? Dito pala yan. Yan po ang matatapos. Yan po ang magiging itsura pag natapos. Yun pong yan po ay acoustically designed. Meron pa po yung acoustic sa taas at meron pa po yung sa babang pa-design po yun na gano'n. Thank you Architect Arvin na nag-design at natulong, and thank you Engineer Jason and Engineer Reyna sa inyong mga inputs. Thank you very much. Sila po ay pro bono. Anong ibig sabihin ng pro bono? I-google nyo. Yan. So, mas malaki po doon ng LED, pero papalimutan po natin nga yan ng acoustic panels para mas maganda sa echo. Yan na po. So, masaya ba kayo? Yan. Praise God. At ako'y excited. Ang sabi nila, ito daw po ay matatapos ng 2 buwan. 2 buwan. Pag-pray natin na kasi hindi ko pa talaga maisip kung paano ako magtuturo dito pag meron mga scaffolding. By the way, pati nasa online, you're welcome to give your pledge para po sa madaming ginagawa sa church. Amen. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May His countenance be lifted upon you and give you peace. At habang nakatas ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang makapangyarihang pagsama ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. At ang lahat na mga matuwid at namumuhay sa kabanalan, lahat ay magsabi ng